Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like, subscribe, at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Na-solve ang problema mo. Nakala mo hindi mo kaya ng pamilya mo. Yung naranasan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo habang nabubuhay ka dito sa mundo. Kapatid, kung papaanong kapag tayo namatay ng literal at binuhay ni Kristo ng may kapal sa kalangitan at hindi na tayo mamamatay. Gayon din naman, kapag naranasan natin sa ating buhay na tayo'y namatay dahil sa kasalanan, dahil sa matinding problemang ating pinagdaraanan, mahihirapan na ang demonyo na patayin ulit tayo sa problema sa kasalanan kung ito'y napagtagumpayan na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na ayaw natin, sana kapag nandiyan na ang karanasang yan na hindi naman din natin maiiwasan, kamatayang literal o metaphorical man, harapin natin ng may pananampalataya. Huwag nating iurungan. Basta, kapatid, kapit lang. In as much as sinay ko naman sa banal na kasulatan. Halimbawa, dun sa isang favorite passage ko, Ecclesiastes 3, verses 1 to 8, yung nagtataglay ng mga opposites in life. Time to be born, time to die, time to heal, time to kill, time to plant, time to uproot the plant. 14 opposites in life. Wala akong nakitang time to give up. Yes, walang time to give up. Kahit na may verse na nagsasabing there is time to die, walang time to give up. Na para bang sinasabi ng passage na ito, kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, anuman ang maranasan mo sa buhay, sa mundong ito, na pagkamatay, do not give up. Hold on to Him. Huwag kang bibitaw sa Kanya sa biyaya ng muling pagkabuhay niya. Kumbaga sa talaba, dapat ang pananampalataya natin, kahit patay na, nakakapit pa. Sa pagkatandaan natin, pwedeng tama yung expression natin habang may buhay, may pag-asa. Pero kapatid, sa wari ko'y wala naman yan sa Biblia. Sinong nagsabi niyan? Tao lang. Pero hindi ko sinasabing mali yan. Yan ay base sa ating karanasan, base sa ating kakayanan, base sa ating punto de vista, base sa ating kamalayan. Pero ang sinasabi ko'y ganito, sa kamalayan ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kahit kamatayan, kaya niyang gawan ng paraan. Kaya wag mong sasabihin sa Panginoon yung expression, habang buhay, may pag-asa o may buhay, may pag-asa. Kasi sasabihin niya sa iyo, kahit sa kamatayan, kaya kong lagyan yan ng pag-asa. Natatandaan ninyo kung paano niya itinuring yung kamatayan ng babaeng anak ni Jairo? Anong sabi niya? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Natatandaan ninyo kung paano niya binuhay na magmuli si Lazaro? Hindi niya sinabing, Lazaro, mabuhay ka. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Sapagkat para kay Kristo, kahit kamatayan pa yan, pagtulog lang yan. Or, kayang-kaya niyang gawan ng paraan. No wonder, bago namatay si Jesus sa krus, natatandaan niyo yung sinabi niya? Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sabi niya, naganap na. Tapos na. Hindi niya sinabing, tapos na ako. Tapos na maliligayang araw ko. Pagkatapos nito, wala na. No? Ang sabi niya, it is finished. Ano yung it is finished? Hindi siya, kundi yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Siya, hindi siya. Sapagkat alam niya, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kaya sana, kapatid, ganun din tayo. Ano man ang maranasan nating pagkamatay sa buhay na ito, harapin natin ang may pananampalataya sa Diyos at huwag na huwag nating sasabihin, tapos na ako. Manapang sabihin natin, tapos na ang kaya at dapat kong gawin. Ang Diyos naman
ang gagawa para sa akin. Sapagkat anuman ang hindi ko kayang gawin, ang Panginoon ko ang siyang gagawa, kikilos para sa akin. Kapatid, nasa mga paa, nasa mga legs, nasa mga arms, nasa mga kamay mo pa rin ang paraan. Father, akala ko ba mayroong hangganan ng aking kakayanan? Yes! Pero bakit nasa sa akin pa rin ang paraan? Ganito yon. Ang tanging paraan kapag wala nang nangyayaring maganda sa kabila ng mga ginagawa mong pagsisikap, nasa mga kamay mo pa rin, nasa mga arms mo pa rin, nasa mga legs mo pa rin, nasa mga feet mo pa rin, ang gawin mo, yung feet na yan, yung legs na yan, ibaluktot mo, lumuhod ka. Yung mga arms na yan, yung mga kamay na yan, itaas mo, sumuko ka sa Kanya. Yung mga hands na yan, isalikop mo, magdasal ka. At sabihin mo, Lord, nagawa ko na yung kaya at dapat kong gawin. Ikaw naman. At darating ang tulong na iyong kailangan. Doon mo mas mararamdaman ang katotohanan. Doon mo aangkinin ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat sa iyong pagkamatay sa kasalanan, sa problemang pagdaraanan, muli kanyang bubuhayin because just when you're about to give up, He will hold your hand, hold you up, and tell you to not give up, stand up. Nakakita ka naman ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo, hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli, kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay, sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at kung pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang tao yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo at pagkabigo sa problema ang naranasan mo? Come on! Na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang. Parang walang katapusan. Tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Kaya huwag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Para may mangyari pa rin milagro, may himala pa rin maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi ka niya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, If you are Christian, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me.
I will give you rest. Alam ng Panginoong mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno? Nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi ko sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang palakid para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat? Di naman ng mga material na bagay eh, kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Basahin sa 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon, in front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa iyo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa iyo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing. Kapag walang problema, blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo, at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung
isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi ka naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus. Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo, sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana hilingin nating biyaya sa panalapagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be. Lagayan mo ngayon, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. So God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him, they trusted Him, and then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung satsat ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako. Pauna ako sa utang ko. Lugmok na ako sa bisyo ko. Wasak na ang pamilya ko. Parang wala nga ang magmamahal sa akin eh.
Wala nang tumitingin sa akin, wala nang nagpapahalaga. Hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino, kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo, mga milagro yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka? Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya? Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo? Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimulan ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Let us open